Let's all stand and let's read our text today. Our text is in the Gospel of Luke, chapter 13, and our verses 10 to 17. Luke 13, verses 10 to 17. Church, hear the word of the Lord. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman who had had a disabling spirit for 18 years. She was bent over and could not fully straighten herself. When Jesus saw her, he called her over and said to her, "Woman, you're freed from your disability." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God. But the ruler of the synagogue, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the people, "There are 6 days in which work ought to be done. Come on those days and be healed, and not on the Sabbath day." Then the Lord answered him, "You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and lead it away to water it? And ought not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day?" As he said these things, all his adversaries were put to shame, and all the people rejoiced at all the glorious things that were done by him. Church, this is the word of the Lord. Amen. Please be seated. Ang mundo po natin ay sinasabing bulag sa kahirapan. Our world is blind to suffering. Kahit sa bansa po natin na puno ng kahirapan, of course, compared to other countries, kahit po sa ating bansa na puno ng kahirapan, marami ang nagbubulag-bulagan sa mga taong nangangailangan at nagnanais laging mamuhay palayo sa realidad na ito. This is a hard truth, but this is really convicting na may mga tao na nakikita, obviously, what's happening in the surroundings and in the community where they live or kung saan man sila magtungo, natakpan nila ang kanilang paningin dito. At ayaw makita, lumalayo sa realidad na ito at gustong mamuhay sa gustong mamuhay hindi sa ganitong sitwasyon. O kaya hindi man lang mag-participate sa pagtulong. Maganda po yung sinabi ni Halford E. Lockock. Siya po ay isang prominent American Methodist minister at siya rin po ay professor ng homiletics sa Yale Divinity School. Sundan niyo po itong sinabi niya, no? Sundan po natin. It is surprising how easy it is to live out of sight suffering. Tama po ba ito? Yeah. Out of sight suffering, even in a great city where there is much. One can live in a fine section of town, move among nice people, belong to a pleasant church, and never feel the twinge of pain or misery or see the anguish of squalor and poverty. Because it does not come on our daily beaten track, we forget that it exists. And in that sheltered, thoughtless ease lies the chief reason that the world still contains, after 2,000 years of Christ, so much unrelieved pain and want. I hope you are able to catch yung sinasabi po niya dito. I think mas may diin po para sa
may diin po yung mga sinabi niyang ito sa kanilang konteksto in the American culture. Na ang gusto ng iba yung tinatawag na American dream. From start, yun yung gusto nilang maatim hanggang sa dulo, mangyari yun, and it's all about themselves. Kahit sa araw ng ating pagsamba, what I'm trying to talk about is yung Lord's Day. In the Lord's Day, kahit sa araw ng ating pagsamba bawat linggo, maaaring nagbubulag-bulagan tayo sa mga nangyayari sa ating kapwa na nangangailangan at nawawalang kabuluhan ang ating pagsamba sa Diyos. We are blind to see what's happening in the situations where our brothers and sisters are suffering. We try to escape that, or we're trying not to see it to the point na ayaw nating mag-involve sa pagtulong sa kanila. Makikita natin sa ating teksto kung paano itinama ito ni Jesus. Pinamagatan natin ang sermong ito base sa ating teksto, A Day for Compassion. A Day for Compassion. I tried to reword it, compassion, pero yung Sabbath day is actually called Day for Mercy. Usually it's called Day for Mercy. But of course, I don't want to follow along, pero I want to have our own, so a day for compassion. Kahabagan. So, to put it simply, the Lord's Day is a day for compassion. So, ito po ang magandang katuruan patungkol sa Lord's Day. Ang sentral na mensahe ng sermong ito ay, Jesus seeks to advance the kingdom of God on His holy day by expressing His compassion towards the oppressed against the unloving acts of religious men. Let me repeat. Jesus seeks to advance the kingdom of God on His holy day by expressing His compassion towards the oppressed against the unloving acts of religious men. When I initially, when I began doon po sa thought na si Jesus daw po ay nagnanais na maisulong ang kanyang kaharian, we have to remember that at this point in the text, si Jesus po ay saan nag-journey? Towards Jerusalem. And in His journey towards Jerusalem, He is journeying towards the mission of accomplishing the establishment of the kingdom of God on the cross. But in this journey, biglang merong salaysay kay Lucas dito patungkol sa Sabbath day. Actually, parang bumalik uli dito eh. Mamaya mababalikan natin kung saan nagsimula yung Sabbath day na topic. Pero the difference is, in his journey towards Jerusalem, nagkaroon ng ganitong paksa kay Lucas na masasabi nating kasama ang pagsulong ng kaharian ng Diyos, kasama yung Lord's Day sa disenyo ng Diyos kung paano maisusulong ang kanyang kaharian. At least, basing dito sa nangyayari, sa pagtungo ni Jesus towards Jerusalem. That's why, Jesus seeks to advance the kingdom of God on His holy day by expressing His compassion towards the oppressed against the unloving acts of religious men. Sa Tagalog, medyo mahaba po, I think, hinahangad ni Jesus na maisulong ang kaharian ng Diyos sa kanyang banal na araw sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang habag sa mga nabibigatan laban sa mga hindi mapagmahal na gawain ng mga relihiyosong tao. Tatlong bagay ang tinuturo nito sa teksto. Una, of course, it's clear
Parang binabago ni Jesus o tinuturo ni Jesus sa mga taong ito kung ano ba talaga ang saysay ng Sabbath. Ano ba yung saysay ng Lord's Day in our context? First, in verses 10 to 13, the Lord's Day seeks restoration and to glorify God. The Lord's Day seeks restoration and to glorify God. I want to emphasize yung glory to glorify God kasi it's almost given. The Lord's Day seeks to glorify God. Pero baka hindi natin talaga nagagawa yun, yung to glorify God. Pero the Lord is glorified as people are like restored. I hope tama yung sinabi ko. Pangalawa, verses 14 to 16, the Lord's Day is against legalism and religiosity. Makikita po natin yan in these verses. The Lord's Day is against legalism and religiosity. Alam po natin yung term na legalism? Yung masyadong on paper? Ginagawa mo yan, yung sinasabi dito, hindi dapat gawin yan eh. Huwag kang pumasok dito. Ba't mo ginagawa yan? Dapat ikaw ay dapat ginawa mo muna yan bago ko ibigay sa iyo to. Hindi pwede. Or religiosity. We're more about what we're simply doing on the Lord's Day. Religious acts. Disconnected sa true essence ng pagsamba sa Diyos. And last, third, in verse 17, I still want to highlight that verse. The Lord's Day humbles and brings joy. The Lord's Day humbles and brings joy. So let's start sa una, in verses 10 to 13, the Lord's Day seeks restoration and to glorify God. Nabanggit na po natin ilang beses. Hindi ilang beses. Nabanggit natin isang beses na mapapansing patuloy na binibigyang diin ni Jesus sa salaysay ang kasamaan ng pagiging hypocrite. When we were in chapter 12, verse 1, when we were in this text, I think last year, I'm finishing my Bible reading and then I'm in Luke. So binasa ko po yung Luke hanggang sa nadaanan ko yung ibang chapters. Sabi ko, ba't parang laging na-emphasize yung hypocrisy at this length? No? So, nasabi ko po yun when we preach ito pong chapter 12 na although in-address yung hypocrisy dito, mapapansin po natin sa mga susunod na text, patuloy na nag-rebuke si Jesus sa mga hypocrites. Now, here in our text, kung mapapansin din po natin, natapos po yung sinasabi nating paksa dito ni Lucas sa salaysay, yung pagdiin sa importansya ng seryosong pagsunod kay Jesus bilang disipulo. Alright? Bilang mga disipulo. Pagdating po sa ating teksto in verse 10, mapapansin po natin yung shift because dito po sa verse 10, ibang setting na po ito. But the question is, bakit nailagay ni Lucas, so-called, yung paksa ng Sabbath all of a sudden? That's why gusto ko yung komento dito ni sino nagsabi nito? Si Ian Howard Marshall. Sabi ni Howard Marshall na ito po yung marahil na conclusion from chapter 12, verse 1, ng issue ng hypocrisy. So ito po yung conclusion from chapter 12, verse 1 up to this stretch. Pero mapapansin po natin sa chapter 20, where in chapter 13, 20 verse 45, yun po yung malapit ng maaresto si Jesus or kaya mapako si Jesus. Ang in-address naman po niya ay yung mga scribes. Hindi man niya sinabi yung term na you hypocrites,
Pero sinasabi niya, beware of the leaven of the scribes. Sinabi po niya sa verse 20. Now, I'm telling you this kasi sinasabi natin conclusion ito, pero pagdating sa dulo, meron pa rin palang hypocrisy. Pero at least in this section, yun po yung gusto nating linawin. Sa parte ring ito ng chapter hanggang sa huling verse, in chapter 13, kung titignan po ninyo, hanggang dulo ng chapter 13, sa parte rin ng chapter hanggang sa huling verse, sa paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem, ay ang tinuturing na panimula o pagpapahiwatig ng haharaping tensyon ni Jesus tungo sa krus. At the end of chapter 13, meron pong tensyon na nangyayari patuloy, or merong tensyon na nangyayari, pero sinasabi naman ni Fred Craddock, ito daw po ay parang pagpapahiwatig ng kanyang haharaping challenge doon sa tungo sa krus. Yung tension na ito. So mangyayari sa dulo po kasi, yung talagang tinutulig sana siya ng kanyang mga kaaway, nangyayari po right from here sa umpisa. Ayan. Nagbukas muli si Lucas ng panibagong sitwasyon. So as what I have said, magkaroon ng shift ng setting sa salaysay dito sa ating teksto. In verse 10, let's read first in verse 10, now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. So that is the setting of the story. Nagtungo daw si Jesus, o kaya nagtuturo si Jesus sa isa sa mga synagogue. I think somewhere near Jerusalem or in Jerusalem, meron pong mga synagogues at nagturo po si Jesus doon, particularly on the day of Sabbath. Okay? On the day of rest na tinatawag. Sinasabi din po na ito daw po yung huling pagkakataon ni Jesus na nagturo siya sa synagogue. Pero later on, magtuturo naman po siya sa dulo din, sa templo na mismo. Magkaiba po yung synagogue and temple. Okay? The temple, nandun yung mga sacrifices and everything. Synagogue is a place of gathering for teaching. Okay? Doon po nag-gather yung mga tao. Ayan. At sa pangatlong beses sa salaysay, gusto ko po yung mga details, I love details. Sa pangatlong beses, sa buong salaysay ni Lucas, nabigyang diin ang totoong saysay ng Sabat o banal na araw ng Diyos. Saan po nagsimula yung mga instances na binanggit yung teaching on the Sabbath? In chapter 6. Okay? Sa chapter 6, kwento, una ay yung nangyayari sa Sabbath isang beses, pangalawa din, sumunod na mga verses. Pangatlong beses po ito na binigyang katuruan ang patungkol sa Sabbath. Ayan. Sa kontekstong ito, in this context, nangyaring sunod in verses 11 to 13. Let's read. And behold, there was a woman who had a disabling spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten herself. When Jesus saw her, he called her over and said to her, "Woman, you are freed from your disability." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God. Did I miss something? Yeah. And she glorified God. 11 to 13. I think in my notes. May isang babae, sabi po dito, na may kapansanan, disabled, at ang sanhi daw po nito ay yung masamang espiritu, ano? Sa ilang loob ng taon? 18 years. 18 years. At sinasabi kung saan siya ay nakukuba. Bent over. Meron pong nakikita mga video sa Japan, yung mga passionate sa pagluluto, matatandahan na hanggang ngayon, nagluluto pa rin ganyan, yung burger, almost matatapon pero kaya pa rin. Ano? Imagine this woman, bent over, sabi po, nakukuba, at hindi kayang maiunat ang kanyang sarili, again for 18 years.
Siya ay nakita ni Jesus. I want us to notice, Jesus saw her. When Jesus saw her, pinansin siya ni Jesus at tinawag. Siya ay nakita ni Jesus at pinansin sa kabila ng mga taong hindi nagpapahalaga sa kanya. In that synagogue, probably kilala na yung babaeng yun, walang pumansin at si Jesus nakita ni Jesus at tinawag. Sinabi po dito. At sa pagdeklara ni Jesus ng kanyang kalayaan sa karamdaman, you're freed from your disability, Jesus said that to her. At pagpatong ng kamay, laid hands, bigla itong nakaunat at ang resulta, nagpuri sa Diyos. Lumalabas, ito po ang masasabi natin dito, na nais ni Jesus, doon po sa nakaraang text in chapter 6, He said that He is the Lord of the Sabbath. Ibig pong sabihin, siya yung Panginoon ng araw na ito. Therefore, siya ang may otoridad kung ano yung dapat mangyari sa araw niya. At ang kanyang ginawa ay base sa kung sino siya bilang Lord of the Sabbath. Lumalabas na nais ni Jesus bilang Lord of the Sabbath sa banal na araw na ito, nais ni Jesus na manumbalik ang buhay ng lahat ng taong sinisira ng sumpa ng kasalanan. Hear me again. In this very day, ang nais ni Jesus ay manumbalik ang mga tao na nasisira ng sumpa ng kasalanan. That includes all of us. God cares for us, for all people actually. Nais ni Jesus na ikaw ay magkaroon ng kabuuan sa buhay na mismong kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos sa araw na ito. If you did not get it, what I'm trying to say is, nais ni Jesus na manumbalik ka, maging buo ka sa Kanya, at yung pagkabuo mong yon sa Kanya, ang kapahayagan ng Kanyang kadakilaan. Yun ang magdadala para ang Diyos ay mapapurihan. He cares about our situation. He cares about what's going through in our lives at this very day. On this very day. Si Jesus ay mahabagin sa mga nahihirapan o nabibigatan at itinakda ang banal na araw para maluwalhati ang Diyos sa pagpapamalas ng katangian niyang ito. Gusto ng Diyos na ma-magnify yung compassion niya, yung kanyang mercy on this very day. And that's the very point of giving Him glory. Yun yung kailangang maluwalhati sa Kanya. I love the song, our sins, they are many, but His mercy is more. Hindi ko naisip kantahin yun na. Anyway. Ito ang isa sa mahalagang katotohanan ng Lord's Day. Araw ng kapahayagan ng kahabagan ng Diyos. Anuman ngayon ang iyong mga dinadala, nararamdaman, pinagdaraanan, hinaharap, kahinaan, o anuman ang bumabaghabag sa iyo, nakikita ka ni Jesus at kinahahabagan ka niya at nais kanyang maging buo sa kanya. Tulad ng babaeng ito na akala niya walang papansin sa kanya. But Jesus is very intentional in expressing His mercy and compassion when others do not care sa atin. So the Lord's Day seeks restoration and to glorify God. Second, in verses 14 to 16, the Lord's Day is against legalism and religiosity.
Ngunit sa kabila ng pagpupuri ng babae sa Diyos sa ginawa ni Jesus, ang nangyari sa verse 14, let's read. But the ruler of the synagogue, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the people, "There are 6 days in which work ought to be done. Come on those days and be healed, and not on the Sabbath day." I'm trying to reenact. I hope you're getting kung ano yung sitwasyon, ano? Ang tugon ng mga taong ito ay pagpapatunay na mas mahalaga sa kanila ang obserbasyon ng mga relihiyosong gawain kaysa ang pagmamahal sa kanilang kapwa. They are more about the technicalities of the law to the point na nane-neglect na nila yung pinaka-importanting commandment to love God and to love your neighbor as yourself. Mas namumuna na itong mga technicalities. Imbis na sabihin din ito direkta kay Jesus, did you notice? The ruler of the synagogue did not talk to Jesus. At sinabihan yung mga tao. Hindi naman yung mga tao ang gumawa nun. Parang, hello! Parang ganun, ano? There are 6 days in which work ought to be done. Come on those days and build, not on the Sabbath day. Can you imagine? Very impersonal. Bagamat hindi nga sinunod ni Jesus ang mismong nakasaad sa batas, there's somehow violation na pwede nating maisip dito na kaya sinabi yun ng ruler ng synagogue. But the trick is, ang batas naman na ginagamit nila ay ang nakasaad sa Mishnah. Be introduced to that document. Ang Mishnah ay koleksyon ng mga komentaryo na halos may mga karagdagang batas ng mga Hudyo na hindi mismong sinabi ng Diyos. Right? Meaning, Mishnah is like a commentary about the law of God ng mga scholars, mga Jewish scholars in their time, to the point na in their comments, may sinasabi na, okay, on the Sabbath day, bawal magbuhat ng ganitong bagay. Kung magbubuhat ka, ito dapat ang gawin mo. Kung ikaw ay magbubuhat ng isang tao papunta doon, ito lang yung distance. Hindi po yun mismo nakasaad sa law. So, yun po yung malinaw kasi if you will go to Mishnah, yun yung makikita natin. Kaya yun po yung masasabi natin dito. Ang tugon ni Jesus in verse 15 to 16, let's read. Then the Lord answered him. Kung ang taong ito ay hindi kayang harapin si Jesus, hey, you're talking about what I did, right? Hear this. Pinansin siya ni Jesus. Then the Lord answered him, "You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and lead it away to water it? And ought not this woman, a daughter of Abraham, from whom Satan bound for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day?" Kung hindi kayang harapin ng mga taong ito si Jesus sa ginawa niya, sila ay hinarap ni Jesus at direktang sinabi sa kanila, "Mga ipokrito, mapagkunwari. Kinakalagan nga ninyo ang mga inaalagaan nyong hayop kapag Sabbath para makainom, pero ang babaeng ito na katulad nyong importante sa Diyos, bilang kapamilya ninyo kay Abraham, ay mas hindi nyo pahihintulutang gumaling sa kanyang kondisyon?" Maganda po yung mga detalye dito kasi yung tao ay babae pa. Mamaya explain natin yung factor din po nun. Sinasabing mas kinakailangan ng painumin kasi sinasabi po na
You're talking about healing this woman on a Sabbath day. There are 6 days. Hindi ba pwede na bukas mo na lang siya pagalingin? Eh yung ox namin, hindi na kayang mag-abang ng another day kasi uhaw na sila. So parang yun yung isa namang technicality sa, oo nga naman, pwede namang mag-abang ito ng ano eh. But the point here is, hindi po yung ganung bagay na iyon. Bagamat ito ay, ayan, mali. Nawala po ako. Sinasabing mas kailangan ng painumin ang kanilang mga hayop kaysa maghintay pa ng isang araw kumpara sa babaeng iyon na kayang maghintay ng isang araw para gumaling. Pero ang punto ni Jesus ay ang higit na kahalagahan ng buhay ng tao. Tulad ng babaeng iyon, lalo na sa 18 taon nitong paghihintay. 18 years na siyang ganyan eh. At hindi niyo binibigyan ng halaga ang buhay ng babaeng ito. I love the emphasis of Luke here of the woman. Because in their culture, they are treating the women so low. Mababa ang tingin sa mga babae in their time. That's why Paul himself is even addressing, there's neither Jew nor Greek nor male or female, all are one in Christ. Grabe revolutionary po yung si Jesus mismo at yung ebanghelyo niya. Kaya makikita po natin dito, there's that kind of hatred. Wala talagang pagmamalasakit with all of these factors. And Jesus emphasizing, ought not this woman compared to your donkey and ox, ay kailangan nyo rin pahalagahan na katulad yung anak ni Abraham, she's also a Jew. He did not care at all. That's the point. Ito po, no, may naalala po akong kwento dito. So, dati pa naming church, nagpa-practice po kami every Saturday. Okay? So, actually, 3 kami, si ate, si Jonas. Yan, kami 3. Ako, si ate, si Jonas, part ng worship team. Ito pong kapatid, so yung typical na practice before mag-start, may devotion. So nag-devotion kami. Pero itong kapatid namin na, of course, si Jonas, yung drummer po namin, dumating po ng late. Ibig sabihin, hindi siya nakapag-devotion. Ang magagawa niya na lang, umupo sa drums at sumabay na agad. Biglang nagparinig yung isa naming keyboardist. Kasi during that time, 2 keyboardist, minsan nagsasabay pa sila. Yung isa synthesizer, yung isa talagang keys. Sabi ng isang keyboardist, nag-devotion ba yan? Nakakatawa po talaga. Ako, wow, Brad, grabe. Very good ah. Parang sabi ko, kakaiba to, grabe. Nag-devotion ba yan? Sabing ganon. Ito lang po masasabi ko, nagpapasalamat na lang ako at binago ng Panginoon yung worship team namin nung nawala na po yung iba naming instrumentalist. Kasama yung keyboardist na yun. Really, there's really a period of suffering in our time during nasa worship team kaming yun. Bagamat ito ay hindi naman linggo yun, Sabado yun, di ba? Tama po. Nang linggo nangyari, ang aming paghahanda sa Sabado ay para sa araw ng linggo sa Diyos. What I'm trying to say is, on that day, Saturday, ang paghahanda namin is yung para dun sa pagsamba sa Diyos eh. At ganyan yung puso ng taong ito. Ganito ang puso ng taong ito. How can you worship God with that kind of heart also on the Lord's Day? You're so legalistic, brother. Naghahanda kaming madala sa pagsamba ang mga tao sa Diyos, pero ang puso naman namin ay legalistic or religious o kaya'y walang habag tulad ng habag ng Diyos sa mga tao. Do you really even know why He's late?
Do you really consider na baka since the start of his day, kung saan man siya nanggaling, he's depressed. You don't even care. You only care about dapat dito ka, on time ka, at nag-devotion ka. Marahil, ikaw rin kapag Lord's Day, ito po I'm not talking about the situation na kinwento ko po, pero maybe this will be your situation. Ito pong sasabihin ko. Marahil, ikaw rin kapag Lord's Day, mas pinipili mong hindi magsimba. Dahil akala mo, ikaw ay itatakwil ng Diyos. Dahil sa iyong mga kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, o hindi kaaya-ayang sitwasyon. You will choose not to go to church. We will choose not to go to church because of these things. Pero mas lalo pong nakakalungkot kung tayo ay kabilang sa mga iglesia na masyadong legalistic o mas nagmamalasakit sa mga relihiyosong gawain kaysa pagmalasakitan ang mga nasasaktan nating kapatiran. I think it is more tragic if we will become a church that is too legalistic and religious. Na pagdating dito sa church, ini-slash natin yung puso nila, pinadudugo ng gusto. I hope I'm not doing that now. Sa lahat ng ito, nais ni Jesus sa banal niyang araw na pansinin at kahabagan ang mga nanghihina, may karamdaman, nangangailangan o dumaranas ng kahirapan sa buhay at dalhin tungo sa Kanya. God cares for everyone. God cares for those who are in their lowest state. God cares for those who are like bleeding in the heart, who are in pain. And He wants you to be on this very day. And He wants to restore you. He wants you to find joy again in Him. In Him. Nais ni Jesus sa araw ng linggo na patuloy tayong manahan sa hatid niyang tunay na kapahingahan na hindi kayang maibigay ng mundong ito. Kung tayo pa ay hindi pupunta para sumama sa pagsamba kasama ang ating lokal na iglesia, saan pa tayo pupunta para maging maayos? Kung ito ang puso ng Diyos sa araw na ito. Tinituro ng ating teksto ngayon na ito ang saysay ng Lord's Day. So the Lord seeks restoration to glorify God, and the Lord is against legalism and religiosity. Third, in verse 17, the Lord's Day humbles and brings joy. At sa huli, sabi sa verse 17, as He said these things, all His adversaries were put to shame, and all the people rejoiced at the glorious things that were done by Him. Ang mga kumakalaban kay Jesus ay sinabi ni Lucas na napahiya, pero ang buong tao ay nagalak sa mga kahangahangang ginawa ni Jesus. Two things happened. Lumalabas na sumasang-ayon ang lahat sa sinabi ni Jesus na sila ay naging guilty sa pag-uugaling itinama ni Jesus. Yung napahiya or they were put to shame, ibig sabihin, all are agreeing na hindi dapat ganun yung attitude. Kung yun man ang naging attitude ng mga rulers or isa sa mga ruler ng synagogue, maybe yung mga tao na kasaksi nun may ganun ding klaseng puso. And they were humbled. They are guilty of it.
Masasabi rin na ang lahat ng nagkaroon ng panibagong karanasan sa banal na araw, lalo na sa presensya ni Jesus. Masasabi rin na ang lahat ay nagkaroon ng panibagong karanasan sa banal na araw. It means, what I'm trying to say is, this is a different experience of Sabbath for them. Maybe for them, it's too legalistic, it's too religious, but this time it's so different. It's so welcoming. Someone is caring on the Lord's Day. Much more, nasa presensya sila ni Jesus. Si Jesus ay nagdulot ng pagpapakumbaba at kasiyahan sa Diyos dahil sa kapangyarihang kanyang ipinamalas. Ang kanyang salita rin, I want to also, pansinin na nagsalita si Jesus. One is, yes, nagkaroon siya ng declaration for the woman, and then they saw the restoration. And then he gave a word to those who are religious people. So, in that case, yung salita ni Jesus, ang kanyang salita rin ay nagbigay sa kanila ng kaginhawaan dahil sa kapahayagan na ang Diyos ay mahabagin at nagmamalasakit sa kabila ng kanilang kondisyon sa araw na iyon. Ought not this woman, sinasabi ni Jesus, ought not this woman, a daughter of Abraham whom Satan bound for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day? Wow, you care about that woman. Nagkaroon ng effect po sa kanila yon. Hindi natin maikakaila, hear me on this, hindi natin maikakaila na ang araw ng sama-sama nating pagsamba sa Diyos, bawat araw ng linggo, ay higit na kanais-nais kaysa sa ibang araw. I think you will agree on this. Although, I think in Psalm 84, if I'm not mistaken, better is one day in your courts, O Lord, than 1,000 days elsewhere. I would rather be a doorkeeper in your temple para lang lagi akong nasa temple, sinasabi. Na iinggit daw siya sa mga sparrows. Because the sparrows can go in the temple. At ako hindi basta makapunta. In the presence of God, ang punto po ng Psalm. Hindi natin maikakaila na ang araw ng sama-sama nating pagsamba sa Diyos bawat araw ay higit na kanais-nais sa ibang araw. Now, let me lay down to you what are the benefits, let's say. Walang araw, maliban sa araw ng linggo, na mas malaya ang ating pagsamba sa Diyos. Meron po ba sa inyo na malayang sumamba sa bahay? Yung iba, puro sigawan. Gusto ko yung mga ngiti ng iba. Anyway. There's chaos, noise, distraction compared when we are here. Taimtim ang pananalangin o paghingi ng tawad sa Diyos. Although you can go to your closet, sabi nga ng image na yun ni Jesus, and pray. But here, sama-sama po tayo dito nananalangin at humihingi ng tawad sa Diyos. That happens every Sunday. Direktang nakakapakinig sa kanyang salita. Hindi po kayo nakikinig sa screen. Si Paul Washer or sino man, si John MacArthur. Parang naging ganun ako dati. Ang pastor ko si John Piper, sabi ko. Kasi sa kanya ako nakikinig ng sermon. Pero hindi naman ako kilala ni John Piper. Hindi mo kami nakikita. It happens on a Sunday gathering here. At may makabuluhang pagmamalasakit sa bawat isa para bigyang kalwalhatian ng Diyos. Hindi lang basta message, pero direktang kamusta ka?
It happens everything here. Kumpara sa ibang araw po. Sinasabi, I love this, napakinggan ko sa isang podcast. Sinasabi na kung ikaw ay laging nakakapagsimba sa bawat araw ng linggo, sino po dito yung almost throughout the year hindi nakapag-miss ng Sunday? Okay, mukhang hindi perfect attendance, ano? Pero almost every Sunday, talagang andito. Now, look at this effect. Sinasabi na kung ikaw ay laging nakakapagsimba sa bawat araw ng linggo, ikaw ay mas nahuhubog nito kay Jesus, yung spiritual formation, dahil nasasanay kang sumamba. Nasasanay ka regularly na sumamba. Nasasanay kang manalangin. Nasasanay kang humingi ng tawad. Can you imagine, in our time of prayer, of confession of sin, nasasanay kang gawin yun. And on the other days, nagiging normal sa'yo yun. Ikaw ay nasasanay manahan sa kanyang salita. You're able to sit and listen to the Word of God. Nasasanay po tayo. At nasasanay tayong magmalasakit sa kapwa. Meaning, the Lord's Day is meant to form us spiritually. Sabi ko nga, I think, ito dapat yung nagdidikta sa atin throughout the week. Imagine if we missed a Sunday. May na-miss talaga tayo. Well, that's really true. Yung value ng Lord's Day. Ito rin ang malinaw na saysay ng Lord's Day sa teksto na siyang dapat nagdadala sa ating pamumuhay sa Diyos sa buong linggo dahil sa karanasan at pagbabagong hatid nito. We're still dwelling in this text that they were humbled and they rejoiced in the Lord, experiencing Jesus Christ. Muli, sa ating pagtatapos, naway tunay na mabago tayo ng mensahe sa atin sa umagang ito. Jesus seeks to advance the kingdom of God on His holy day by expressing His compassion towards the oppressed against the unloving acts of religious men. Sana po, patuloy nating ma-appreciate ang disenyo ng Diyos on His holy day. Tatlong bagay ang natutunan natin sa teksto patungkol dito. Una, the Lord's Day seeks restoration and to glorify God, verses 10 to 13. Second, the Lord's Day is against legalism and religiosity, verses 14 to 16. And last, the Lord's Day humbles and brings joy. Bilang mga katanungan, una, ano ang mga bagay na iyong dinadala ngayon na ikinahihiya mo kay Jesus? Ano ang mga bagay na iyong dinadala ngayon na ikinahihiya mo kay Jesus? Because again, as we mentioned, people are like trying to escape the Lord's Day because they feel ashamed. Pero alalahanin mo na tulad ng babae sa salaysay, nahahabag sa iyo si Jesus sa araw na ito. Jesus has compassion on you on this day, ano man yung dinadala natin. At gusto niya tayong pansinin. Ikaw rin ay nakikita ni Jesus at tinatawag para palayain ka sa lahat ng iyong kabigatan. On this day. Pangalawa, nagmamalasakit ka ba sa iyong kapwa sa banal na araw na ito ni Jesus? Or we are, again, like those synagogue rulers, hindi mo dapat ginagawa yan on this day, these things.
Huwag mo dapat siya tulungan. Lagi mong tandaan na mas mahalaga para kay Jesus ang kaayusan ng iyong kapwa kaysa sa mga relihiyosong gawain sa araw na ito. Mas matimbang para sa Diyos ang pagmamalasakit sa kapwa. At panghuli, gaano kahalaga sa iyo ang araw ng pagsamba sa Diyos kasama ng kanyang kawan, body, the church? Gaano kahalaga sa iyo ang araw ng pagsamba sa Diyos kasama ng kanyang kawan? Naway mas maging malalim para sa iyo ang kahalagahan ng araw ng linggo sa Diyos para patuloy kang maging mapagpakumbaba, mapuno ang iyong kasiyahan sa Diyos, at umapaw sa buong linggo. May we all indeed appreciate that there is Lord's Day, a day of true rest in Christ. Tayo po'y manalangin. And after this, we'll proceed to the Lord's Supper. Pinoon, salamat sa iyong salita. Turuan niyo po kami na mas lalo po kaming mahubog o kaya makita po namin ang kahalagahan ng iyong banal na araw sa bawat linggo, araw ng linggo. Hinihiling namin na tunay na kami po ay mas lalong dumulog sa inyo sa araw na ito, o kaya magpursige na maparito, O Diyos, dahil po sa inyong nais ninyo na maibigay, o kaya sa inyong kahabagan, kami ay tunay na kami ay maging buo muli sa inyo. At matutunan po naming magmahal sa aming kapwa. At sa lahat ng ito, kami po ay maging mapagpakumbaba. Matutunan po namin patuloy ito at matanggap ang kasiyahan na nagmumula lamang sa inyo sa araw ng linggong ito. Salamat muli, O Diyos, at patuloy kayong mangusap sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.